dapat idepensa mo na tama yung budget na hinihiling ni Inday Sara Duterte. Idepensa mo kung bakit kailangan may padoble-doble, madodoble yung trabaho na from DSWD, etc., etc., yung mga pabahay, yung para sa mga mahihirap, which is meron na nga po mga kababayan na mga ahensya ng gobyerno na gumagawa yan. Ang kailangan po, no, ng ating bansa ngayon makatipid, hindi yung doble-doble ang gastos. 100 million sa ano pa lang, advisor pa lang ng BP. Ang laki daw po nun. Yun yung mga gustong bawasan, no, ni Coco Pimentel. Pero para kay sino ba to? Kay Raul Manuel, gusto from 2 billion, ang itira lang 128 million lang daw po. Sir. The consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. Doon lang ho siya umiikot, mga kababayan. Dahil may tradisyon itong Congress na ito, dapat yun din ang sundin. My question is, ang presidential son na si Sandro Marcos, ginawa din yun noong 2023. Wala pang mga nasisilip na irregularidad. Is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. I am now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam. Tigilan na daw po yung pag-uusap doon sa budget ng Vice Presidente. Ano po kaya ang nangyari, mga kababayan? Ang nangyari po, 45-3. On the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair, in order for us to respect a tradition in the same manner that we have respected the tradition here that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, respectfully now move to terminate consideration of the budget of the Office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Chair. Thank you. Madam Chairman, Madam Chair. Ayan na, magkakagulo na. Move and seconded. Session suspended. Naku, hindi. Ayan na. Diyan na. Nagtayuan na magkakasagutan ho dyan sa mga ganyan, mga boss. Kaso, ulitin ko po, yung pagpapahinto, gustong pagpapahinto ni Marcoleta, mga kababayan, doon sa usaping hearing, usaping budget ng OBP, ang kinalabasan po ay 45-3. 45 is bumoboto upang ituloy yung pag-uusap sa budget ng Vice Presidente, at 3 lang po sila na bumoto na itigil na yon, mga kababayan. Mga kababayan, walang nakakapag-vlog, no? Nag-serve pala ng pusit, itim na pusit doon sa Congress, at as in literal na pagkain po na pusit, mga kababayan. At madadaanan po natin yan, mga bossing, dito 2025 dito po sa balita ng UNTV. Panoorin po natin, tapos saka tayo mag-reaction. Sabi ni Elena Solano,
Marcoleta, oh, resign ka na rin. Bakit di mo tanungin si Sara saan niya dinala ang budget? Oh. Resign Marco Duterte. Law is above tradition. Graft and corruption, OBP. Sabi ni Noli Marquez. Sabi naman ni Brenda Barton, 153 likes, done. Hello Mark, hello din po sa inyo. Oh, banat! Proposed budget ng Office of the Vice President. Monica, hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Hindi sumipot sa pagdinig si VP Duterte at wala ni isa man itong kinatawan sa pagdinig. Isang oras na naghintay ang mga mambabatas pero walang Vice President Sara Duterte ang nagpakita sa kanila. Sa halip, nagpadala ng sulat ang Office of the Vice President na naka-address kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi ng Vice Presidente na naisumite na ng kanyang tanggapan ng lahat ng kinakailangang documentation. Hindi ito yun. Ito ba yun? Ito yata yun. Hindi ko nakakita. Saglit lang ha. Mali yung nakuha natin eh. Yan yung na-play natin kanina. Ito. Saan ba? Ito yun. Rosaline, nakalusot ba sa House Committee on Appropriations ang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President? Monica, hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang Dali, nasaan? Yung may pusit kasi o sa gitna, kalagitnaan niya tayong 712 million. Pero yung mga lumusot, Raul Manuel, isa sa mga hinahanap ko yung mga kababayan, yung pusit. No? Time, we have kept and response naman ng mga kongresala sa mga Anyway, ikwento ko na lang po mga kababayan kasi hindi ko makita yung nag-serve. Nag-serve po sila mga kababayan doon sa Congress. Ano po? Ng pagkaing pusit tapos may champurado. As in literal po mga kababayan na pusit po na prito yata yun, pinritong pusit kasama nung champurado. Sabi ko, ano kaya ito? Sinadya para sa Vice President? Di ba po mga kababayan, nung nakaraan lang po, mga 2 linggo o 1 linggo ang makalipas, no, bago mahuli si Kibuloy, sabi ni Franz Castro sa ating Vice Presidente, wag naman po sanang mag-ugaling pusit ang ating Vice Presidente na kapag nasa sakote at hindi makasagot ay magbabato o maglalabas ng itim na tinta. Talaga po, nag-serve. No? Sabi ko, pati ba yung catering ay bumabanat sa ating Vice Presidente? Baka naman nataon lang po. Champurado with fried pusit for breakfast, sabi ni Randy. O yan, hindi ko lang makita yung picture po Totoo mga kababayan. Diyos ko po. Anyway, mga bossing chief amo, sir, dahil may sarap nun, Sir Mark, o pusit. Ako, paborito ko yan yung pusit. No? Pero yung, alam niyo po yung nilalagay sa stick, paella negra with pusit for lunch. Yan po yung mga yan po yung mga inihanda po doon sa Kongreso. Alam niyo po yung mga kababayan, yung inihaw na pusit, yung naka-flat po, tas nakatusok sa stick. Sino po dito yung malapit sa Tutuban? Tutuban Center Mall, diyan po sa Tondo. Doon sa kalagitnaan po, yung pinaka-island, no? Kapag yung tipong wala nang masyadong dumadaang jeep, sinasarado na yan Doon bumibili ako, doon sa ali. Tapos isasawsaw mo sa suka. Yung pusit, masarap po mga kababayan. Yun yung favorite ko. Kaso wala dito. Kaso para siguro mga 30 minutes mong ngunguyain. Kasi ang hirap pong nguyain, mga kababayan. Makunat, tagal pero masarap po, mga bossing. Dahil po, mag-aalas 12 na ng umaga dyan sa Pilipinas, mga boss chief amo, sir. Bukas ng umaga, naka-live po tayo ulit, mga boss chief amo, sir. Siguro babalitaan po namin kayo kung ano na po, no? Kalagayan nung anak ng Diyos na nasa oblo po. Nung 1 linggo, binabalita po natin lagi. Anak ng Diyos, nasa ilalim ng lupa. Ngayon po, anak ng Diyos
nasa oblo na po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.